Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo ng actual yung product listing optimization na trabaho dito sa work from home. Yung video na ipapakita ko sa inyo, ganito yung mga listings ng client na may encounter nyo. Okay guys, para sa all-in-one AI generator for business. So ito yung Visual GPT na isa sa ginagamit natin sa pag-edit ng mga products na ginagawang ads no, sa Facebook. So dito sa Visual GPT, halos lahat na yata ng mga kailangan natin no, para makapag-generate ng AI na nakakagawa rin sila ng mga video rito. Ito yung ginagamit natin sa pag-edit ng product dito sa e-commerce. So bibigyan ko kayo ng sample. So pupunta ako dito no, sa product. Tapos, halimbawa, mag-upload tayo dito ng product. Halimbawa, isa-sample natin yung sapatos na to. Yan. Double-click natin yan. Tapos, gagawan natin siya ng banner ads. Tapos, ang gagawin lang natin ay maglalagay tayo ng prompt kung ano yung papagawa natin dito kay Visual GPT. So, halimbawa, ang papagawa natin dito ay dynamic action shot for vibrant running shoes splashing through shallow water. So, ito yung prompt na i-search ko lang din to sa Google, no? Tapos, yung platform kung saan natin siya ilalagay. Halimbawa, sa Shopee, eBay, so lagay natin siya sa eBay. Tapos yung language, nalagay natin sa English. Tapos meron tayong credit na gagamitin dito, 10 free credit sa 7 days. So, click natin yung claim now para maklaim natin yung 10 credit natin. Yan, makikita nyo, meron na tayong 10 credit. Tapos, ito na yung gagawin natin para maagawa siya ng banner ads. Tapos, i-click natin yung analyze. Tapos makikita nyo rito sa ilalim na generate one images. So generate one image sa for credit. So click natin yan. Tapos tignan natin kung ano yung gagawin ni Visual GPT dito sa prompt na ginawa natin sa sapatos. Ito na yung outcome guys, no? Zoom natin. So ito na yung ginawa ni Visual GPT na pwede natin dagdagan ng prompt. Lagyan natin ng title, lagyan natin ng price, lagyan natin ng before and after price. Pero ang ginagawa ni Visual GPT ay ginagawa niyang pang-ads na pwede natin gamitin sa Facebook ads. So, isa to sa pwede niyong gamitin. No? Yung visualgpt.io. So, lalagay ko yung link sa description. Okay, so dito sa eBay, kapag binigyan tayo ng access ni client or binigyan tayo ng access sa Seller Hub, ang pupuntahan lang natin dito ay yung mga listings ng client. Dahil nga, aayusin natin yung mga keywords para maging searchable siya dito sa eBay. Okay? Ang pinakatrabaho natin ay mag-edit ng title, ng specs, at saka ng description. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo dito sa My eBay, tapos punta tayo sa Selling, tapos pupunta tayo dito sa Listings, tapos, pupunta tayo sa active, pwedeng sa draft. Okay? Dito tayo sa draft. Tapos, ito yung mga product na i-optimize natin. Halimbawa, ito, no? Nagawa ko na yung number 1. Tapos, dito ngayon ako sa number 2. Kasi, ang ginagawa ng mga lister neto, kinakopy lang sa Amazon. No? Hindi nila kinukumpleto yung title. Tapos, kulang-kulang yung specs at saka yung description. So, ang gagawin natin ay resume draft. Click natin yan. Tapos, gagawa natin siya ngayon ng keywords, no? Ang gagawin ko rito ay right-click, tapos search this tab with Google Lens. Yan, right-click, search this tab with Google Lens, tapos check natin dito sa gilid, tapos ikakrop natin itong picture na to para makita natin siya kung saan website siya kinuha. No, scroll down tayo dito sa gilid. Yan, meron siya sa Walmart. So, nasa Walmart siya. So, meron din siya sa Amazon. Ayan, nasa Walmart siya. No? Click natin itong Walmart. Ayan, visit. Tapos, dito tayo kukuha ng title. So, eto siya guys, no? So, click natin to. Tapos, gagawa na tayo ng title. Okay? Uunahin natin, syempre, yung quantity. 10 pieces na toddler utensil. So, ito okay na tong pinaka-unang title, no? Kakopy ko yan. Tapos, pupunta ako dito sa eBay. I-X natin to. Yan. So, 10 pieces toddler utensil. Kasi kung mapapansin nyo sa title niya, bitin. Yan. So, lalagyan ko to ng utensil set. Yan. Utensil set. Tapos, hanap ulit tayo dito ng keywords na kung ikaw yung customer na bibili ng product na to, ano yung pwede mong i-search? Ano yung possible na pwede mong i-search? Halimbawa, etong bendable. Yan. With bendable handle. Yan. Copy. So, ipipaste natin siya rito. Tapos, pwede rin na itong baby feeding set or itong self-feeding.
So, pwede natin kunin tong sa baby self-feeding. So, ikakopy ko to. Tapos, ilalagay ko yung self kasi yung feeding at feeding dito, dalawa na siya. No? Hindi tayo pwedeng mag-ulit. Pwedeng ilagay natin dito yung baby self-feeding. Yan. So, balik tayo dito sa title. Ayan. Baby self-feeding. Yan. Tapos, check natin kung ilan yung character natin. Yan. 66 out of 80. So, pwede pa tayo mag-add. Hanap ulit tayo rito. Pwede natin ilagay yung spoon and forks. And spoon and forks. Copy. Spoons and forks. So, kulang, no? So, dahil kulang, ang gagawin natin ay mag-a-adjust tayo. Halimbawa, itong with. Lalagay ko na lang ay W, tapos slash. Tapos, lalagay ko rito yung R and K. Tapos, kulang pa ng isang character para forks. So, yung end, aalisin ko yung end. Gagawin ko na lang siyang sign, no? Yan, spoon and forks. Yan, so ito na yung pinaka-title natin. Ito na yung pinaka-keywords. Okay, pwede kasing mag-search yung buyer ng baby self-feeding utensil or baby utensil, fork and spoon. So pwede silang mag-search ng ganon. Okay, so dahil okay na yung title natin, yan, category natin, nasa cooking utensil. Sa variation, wala tayong variation. Sa features, ang materials niya, stainless steel ba? Hindi. So, check natin dito kung ano yung materials nito. Ayan, silicone. Food grade silicone. So, pwede natin i-add to, no? Yan, food grade silicone. Kakopy natin yan kasi lalagay natin yan dito sa materials. Kagaya nito, no? Material, lalagay natin dito ay yan, food grade silicone. Tapos, kiklik ko na lang tong check. Yan, i-add natin siya. Pero, aalisin natin yung plastic, no? Yan, uncheck natin yung plastic. Yan, food grade silicone yung pinaka material natin. Okay, sa type, toddler, handle material, hindi naman. Sa color, multicolor kasi iba-ibang kulay siya, no? Kaya multicolor yung kulay natin. So, hindi naman to lahat lalagyan natin. Yung importante lang. Halimbawa, set includes. Lagyan natin ng spoon. Yan. So, dalawa na siya, no? Ayan. Spoons and forks. Yan. Tapos, sa features, lagay natin dito yung bendable. Ayan, bendable. Check natin to. Ayan, number of items in set. Ayan, nakalagay dito. Lalagyan natin siya ng 10 pieces. Kumbaga, kukumpletuhin natin yung mga importanteng specs ng product. Okay? Pero hindi naman to lahat kailangan lagyan natin. Yung mga importante lang. Okay? Tapos dito naman sa description, ito yung kinapi lang nila to sa, pwede dito sa Walmart, kinapi lang nila yan. So, pwede natin kunin to, no? And pwede natin kunin yung key item features. Pero gagamit tayo ng ChatGPT. Pwede kang kunin yung title na to. Copy, punta ako sa ChatGPT. Tapos, magta-type ako dito ng create a short description for this product title. Tapos, click natin yung enter. So, yan yung itinype ko, no? Create a short description for this product title. Yan. So, gagawa na siya dito. Yan, product description. Pwede natin i-copy to. Tapos, dito sa eBay, i-delete natin to. No? I-delete natin tong description. Yan, delete. Tapos, kunin natin yung pinaka-title natin sa taas. Yan, copy. Tapos, balik tayo sa description. Paste natin dito. Tapos, sa ilalim, pwede tayong mag-used AI. Yan. Yan. Tapos sa ilalim, pwede natin ilagay yung sa ChatGPT. Yan. Pwede natin i-copy to or pwede natin kunin itong nasa Walmart. Yan. Copy. Tapos paste natin dyan. Yan. So, pwede natin i-edit. No? Ayusin na lang natin yung pagkakalagay ng description. Halimbawa, yung material, ibobold ko yan. Material, package, yan, design, ibobold natin yan. Kumbaga, aayusin natin yung pinaka-listing natin na dapat nandito yung mga information na kailangan sa product natin. Ngayon, pag may nakita kayo dito na warranty, guarantee, so hindi natin isasama yon kasi meron tayong sariling policy dito sa eBay. Okay? So, ganun lang yung pinakatrabaho natin. Description, itong specs, at saka itong title. Ito lang yung pinaka-aayusin natin kapag dito sa product listing optimization. Ngayon, kung pangit yung mga picture niya rito, aalisin natin yung background. Pupunta naman tayo sa remove background.bg. Okay? So, ganun lang.
Tapos, click na natin yung save. Yan. Dito sa pinakailalim, save for later. Para makita ni client, i-check niya yan kung okay na ba yung ginawa nating listing optimization. Okay, so dito guys, sa BA for Ecom course, andi dito yung pinaka-course na yan, product listing optimization, para malaman nyo dito kung paano maglista ng products, sa mga general products, sa bags, shoes, accessories. So nandito yan sa product listing optimization natin dito sa va4ecomcourse.com. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. So yun lang po at maraming salamat.